at sa ibayong dagat na rin. At to start off our topic for this afternoon, alam po natin lahat na lumipad po patungong Estados Unidos si PBBM noong Sunday. At kahapon po nakita po natin siya na nagbigay ng speech doon po sa New York City sa UN. At ito po, ibabahagi ko po sa inyo ang nakaka-proud po na moment na ang ating presidente po doon ay nag-speech sa harap ng mga delegado ng mga iba't ibang mga bansa at doon po niya isiniwalat ang kanyang saloobin kasi nga po ngayon po sineselebrate po ng ating bansa ang Women's Month. Ito po ay bahagi ng kanyang speech. Pakinggan po natin. Certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then the society is moving forward. If they are not, then no level of prosperity can truly be called progress. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life, as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Their contributions continue to shape our democracy, our economy, and our national character. Our country has worked consistently to translate this belief into policy, strengthening protections for women, expanding opportunities for education and employment, and promoting women's leadership across all sectors of society. But even as we take pride in this progress, we recognize that the journey towards full equality, both in our country and around the world, is far from complete. Across many societies, women still face barriers that limit their opportunities. Too many continue to experience discrimination and violence. Too many girls are still denied the education that will allow them to shape their own futures. And that is why the work of this commission remains as vital today as it was 70 years ago. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Economic empowerment is equally essential. Women must have access to employment, to finance, to entrepreneurship, and to leadership. Societies that fully include women in economic life are not only more just, they are stronger, they are more resilient. And we must remain united in confronting violence against women in all its forms. Violence erodes dignity, weakens communities, and undermines the very foundations of our justice. But beyond laws and institutions, we must also address the attitudes and assumptions that continue to limit women's roles in many parts of the world. True equality requires not only policy change, but cultural change. Excellencies, the world today faces many challenges: conflict, climate change, economic uncertainty, and rapid technological transformation. But there is one principle that remains beyond question. We cannot hope to solve the great challenges of our time if half of our humanity is excluded
from shaping those solutions. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. And when every girl, no matter where she is born, can stand with confidence and say that her future is truly her own. And then we will know that we have built not only a more equal world, but a better one for all of humanity. Thank you and mabuhay. So yun po, nung pinakinggan ko po to kahapon, sa iyang kabukaubuan ng kanyang speech, naantig po akong ang damdamin ko kasi ang nagsasalita po presidente natin. At hindi po siya babae. At siya po ay lalaki. At bilang lalaki na nagpapahalaga sa kababaihan, at hindi lang sa salita niya yun, hindi lang sa salita. Kasi makikita po natin, siya po ay may asawang tao at siya po ay faithful sa kanyang asawa. At nakikita rin natin sa kanilang dalawa na matatag po ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. At makikita po natin ito sa ebidensya ng pagpapalaki ng kanilang mga anak kahit wala po siyang anak na babae, si PBBM. Pero yung paghahalaga po niya sa kababaihan, sa aming mga kababaihan, hindi po parehas ng mga bastos. Hindi po parehas yung ngayon na nababalita sa ating mga balita, yung mga bastos, ng babastos ng babae. Malayo po, ang layo po ni PBBM sa yung mga ganon na mga mindset na nang babastos po ng mga babae kahit ini-imagine nila iniisip lang nila gawin yung mga halayan na gusto nilang gawin sa babae. Si PBBM po hindi lang salita, gawa talaga niya. Sinasabuhay niya yung kanyang pagnirespeto sa kababaihan at pagbibigay ng importansya sa kababaihan. At kayo nga kahapon sa harap po ng UN sa mga delegado ng iba't ibang bansa sa buong mundo, doon po niya sinasabi na tayo dito sa ating bansa pinapahalagahan natin ng kababaihan except for a few na pasaway. Kasi ibang klase yung mindset, baboy. So, kung kailan nga ngayon Women's Month, doon ang irony po ngayong Women's Month, ngayon pa talaga naglalabasan yung mga kalalakihan at meron ding ilang pong kababaihan na naglalabas ng pag-iisip, the mindset na hindi kaaya-aya po sa isang disenteng lipunan. Tayo po para bang kailangan po natin balik po ang pagkadisente sa lipunan natin kasi lumalala po na ibang klase po talaga. Ang ibang tao hindi na alam kung paano ilulugar ang kanilang mga sarili kasi wala silang pakialam sa iba. Sa sobra nilang siguro self-entitled, sa siguro sobra nilang iniisip na kailangan na kanilang freedom of speech and expression ay meron silang karapatan abusuhin yon, hindi naman po pwede. So yun po kahapon at ini-imagine ko kung ibang tao yung nag-i-speech, ibang tao, hindi siguro kaya na gano'n ang klaseng speech. Paumanhin po ninyo si PBBM kung napansin nyo po ay meron siyang daladalang panyo at meron siyang pong sipon. Hindi po sumasang-ayon ang kalusugan ni PBBM sa mga malalamig na climate. Malamig po ngayon sa New York.
Kung napansin po ninyo, pagdating niya po sa New York, paglapag po ng eroplano, pagbaba po niya, naka-trench coat siya. Malamig po ngayon doon. At si PBBM na kagaya natin, we live in a tropical climate. Pag tayo po ay dadalhin sa isang malamig na lugar na iba yung natin, yung klima doon, posible magkakasipon ka at granny knows. Yung pong mga ignorante na nagtataka kung bakit naka-trench coat po, malamig po sa US ngayon, doon sa New York. At para bang obvious lang kung binabati ko si PBBM sa kanyang suot at sa kanyang pagpapahid ng kanyang sipon na habang siya ay nag-speech, yun, pinapalabas lang po ninyo yung pagka-ignorante ninyo sa klima ngayon doon sa New York. Malamig po doon at obvious na yung mga taong nagbabatikos kay PBBM sa nakita lang yun. Ang ganda-ganda ng speech ng Pangulo, pero yung kanilang nakikita, pinapahidan niya yung kanyang ilong. Ang ganda na ganda ng mensahe ng Pangulo para sa kababaihan, para sa ating mga Pilipino. Pero yung nakita nila, yung pinapahid niya yung kanyang sipon. Kasi nga malamig doon. Obvious po, yung mga tao na yon na hindi pa po nakapunta ng iba yung dagat. Hindi pa po nakapunta ng New York. Hindi pa po naka-experience ng klima na malamig. So, yun po. Si PBBM nagtatrabaho at nag-encourage na tayo mga Pilipinong kababaihan maging empowered. Kasi, well, ako pag naantig ang pagka-feminista ko, talaga naman pong between a man and a woman, ang babae po mas medyo lamang po ang mga babae sa mga lalaki. Sorry to say sa mga na mga boys. Kasi ganito yon. Kung explicar ko, kami po mga babae, ang vehicle, kung paano po nagpo-propagate ng species dito sa mundo. Kung walang babae, sino mga anak? Saan ilalagay? Alangan naman sa mga lalaki, saan nila? Meron ba silang matres? Wala namang matres ang mga kalalakihan. So, sino? At hindi po biro ang mabuntis at manganak, magluwal ng bata. Hindi po biro. Kumpara lang sa lalaki, kumpara sa mga lalaki na ang partisipasyon para gumawa ng isang human being, mga ilang segundo lang. Pero pag babae po, kailangan po niya kargahin ang isang human being sa kanyang katawan for 9 months. At doon, alam ko na yung nakaka-relate po, yung mga naka-natural birth, yung mga babae na naka-experience ng natural birth, at saka CS, sige na lang, tsaka CS, kung gaano po masakit po. At habang kayo ay nanganganak, yung isa po ninyong paa ay nasa bingit ng kamatayan. Para lang kayo magluwal sa mundo ng isa pang tao. Ganun ka-powerful ang mga kababaihan. So imagine kung yung mga babae may bigyan talaga ng oportunidad, kagaya ng sinasabi ni PBBM, na kailangan natin magpursige na maayos ang edukasyon ng mga kababaihan natin na mga kababayan sa yung kagaya ng mga kids, sa girls. Kung maayos, bigyan sila ng oportunidad. Di magkaganda siguro. May mga leaders. At unfortunately, meron ding mga leaders tayo ngayon na babae na hindi talaga hindi po impressive. Hindi po impressive ang kanilang leadership skills, unfortunately. At alam na po siguro ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Pero hindi naman po lahat ng babae, hindi naman po perfecto ang lahat ng babae. Yun na lang. Pero meron talagang mga babae na pasaway.
At hindi natin alam kung bakit sila ganon. At kung kulang pa ba yung kanilang pag-iisip or baka meron silang na-experience kaya medyo na tawag dito na ano yung utak nila na ano yung term sa Bisaya, naliki po. Tumuwag ang tornilyo, ganun. So, ako po nag-appreciate po ko sa isang presidente na pinapahalagahan ng kababaihan. PBBM. Siyempre, at makikita natin yon, proof na po ang kanyang pagtrato sa kanyang asawa. Di ba? Ganun lang po. Yun po ang disente na tao. Yun po ang disente na asawa. Yun po ang disente na ama. Tapos, bakit siya ginagawa ng intriga ng mga hindi naman nila ma-prove na mga aligasyon na ganito, ganyan. Pero ang nakikita natin, maayos naman si PBBM. Maayos magsalita. Medyo na po siya may katandaan. Senior citizen na po si PBBM, ha? Malapit na po siya mag-70, 2 taon na lang. Bago siya bababa sa pwesto sa 2028, 70 po. Hindi na po bata si PBBM kahit siya mukhang bata. Di ba? Huwag po kayong ma-confuse. Senior citizen na po siya. Di ba? So, kung ang presidente natin nagpapahalaga sa kababaihan, lalong-lalo na ngayong ng Marso, ine-expect sana natin yung mga kalalakihan na Pilipino na yung sa loobin ang sinabi ni PBBM na lalaki. Kasi po ngayon, mga issue ngayon, meron po mga kalalakihan na kilala na hindi po maayos ang pagtatrato sa kababaihan. At alam po natin kung sino-sino sila, kung ano nang nangyayari, lalong-lalo na special mention ko po si special mention natin si Congressman Bong Suntay ng 4th District of Quezon City. Sa kanyang pagtatanggol kay Vice President Sara Duterte na isang babae, ay nakuha po niyang bastusin ang isang babae na sa katauhan ni actress Ann Curtis. At sa pagdidepensa ni Attorney Ferdinand Topacio sa malaswang imagination ni Congressman Suntay, si Attorney Topacio po ay pinatulan ang kapatid ni Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith. Pinatulan yung kapatid na nagtatanggol sa kapatid na babae. Pinatulan yung babae at during po live stream radio, TV radio interview show niya ni Ferdinand Topacio na siya po ay bumugwak ng isang rape theory. Rape theory at ang kanya pong tinukoy sa kanyang rape theory ay si Congresswoman party list representative na si Sara Ilago. Babae po. So sana yung mga kagaya ni Attorney Topacio at Congressman Suntay makinig sa sinabi ni PBBM doon sa UN. Ano nila sa kanilang sarili ba? Kung meron pang mag-asa sila sa kanilang klase ng mindset, kung paano tratatuhin ang kababaihan. Kasi wala na kasing ibang word po ma-describe sila yung mga ganun at na mga klase ng mga mindset ng mga lalaki na para bang pinapalabas na kasalanan pa ng babae. Kung sa pananamit niya, sa kanyang trabaho, kung maganda sila, kasalanan nila, kung may ginagawa sila ng isang bagay na iniisipan ng mga kalalakihan na para pang-akit sa kanila. Hindi po lahat ng ginagawa ng babae ay para pang-akit sa lalaki. Excuse me po. Kung manamit ang babae ng kagustuhan niyang manamit, two-piece man, kung nasa beach siya,
at mag-ano siya ng two-piece. Kung siya po ay isang beauty queen na kailangan mag-two-piece or mag-bathing suit habang rumarampa sa stage sa isang kompetisyon, hindi po nila iniisip na yung ginagawa nila ay pang-aakit sa mga kalalakihan. Hindi po nila kasalanan kung meron kayong napipil ang mga lalaki na ganon. Pero hindi po nila responsibilidad talaga yun. Responsibilidad yun ng kalalakihan. Kung talagang masama ang ilang iniisip, kung talagang pinalaki sila ng bastos ng kanilang mga magulang, lalong-lalo na yung ina nagluwal sa kanila, ay talagang ganun po. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, pag ang babae po ay mag-ayos, ang babae po ay ayusin ang sarili, unahin ang ano niya, 'di ba? Unahin ang kanyang sarili, nag-ayos siya para sa kanyang sarili, hindi po ibig sabihin yun ay ginagawa niya dahil may sa lalaki. No, hindi po yon. At kung magbikini man ang babae, so what? Problema mo yun kung bastusin ka na utak. 'Di ba? At bakit ganon? Bakit pinapalabas pa nila na kasalanan ng magiging babae? Yun po yung punto eh. Kasalanan ng babae na naging babae kasi nakakaakit ang kababaihan sa mga kalalakihan na ang utak ay walang ibang inisip kundi maghalay, mag-imagination na meron silang ginagawang sa isang babae. 'Di ba? Meron pong ito rin dapat natin i-highlight ngayon na nagiging issue po ang pagtrato o ang ganitong mindset ng ibang mga kalalakihan na highlight dahil sa kalaswaan ng isang kongresista at saka isang abogado na ewan ko lang, na-highlight po yung Safe Spaces Act. Ito na po ay pang-protection po sa kababaihan. At dahil sa yung Safe Spaces Act ay nasa alanganin nga po, nalalagay sa alanganin kasi violation talaga po yung ginawa ni Congressman Bong Suntay doon sa hearing sa Kamara, doon sa House Committee on Justice hearing na ang topic po ay impeachment. Seryoso lahat ng tao doon tapos gagawan mo ng ganung klaseng na halimbawa. Hindi po nakatulong kung makakarating po to kay Congressman Bong Suntay, hindi po nakatulong yung pagdidepensa mo sa isang babae na vice presidente sa iyong pagbabastos sa isang babae na actress. Hindi. Talaga. Lumala. At lalong-lalo na nung sinabi mo na natawa lang yung asawa mo na babae. At wala pa yata ilang oras nung naglabas ng statement ang mismong asawa ni Bong Suntay na hindi siya natatawa. So yun, sinungaling. Akala siguro ni Bong Suntay na siya yung papanigan ng asawa niya na babae. Babae po yung asawa ninyo. Babae yung binastos nyo dahil babae yung inyong gustong depensahan. Ganun ka-powerful ang babae. Ang lalaki, totoo po, behind every man, male, gender, male, biological male, we're talking about a biological male, every male, every X and Y chromosome, umiikot dyan, babae. Babae po. Ganun ka-powerful ang babae. Napapaligiran kayo ng mga babae, mga boys.
So, to denigrate a woman, you have to be careful. Kasi hindi po lahat ng babae tingin ninyo weak. Kung kayo po ay misogynist, kung kayo po ay misogynist at ang inyong idol ay misogynist, do not be surprised kung may mga babae na papalag sa pagka-misogynistic ninyo. Lalong-lalo na kung makatiming kayo ng totoong Amazona, hindi yung Amazona na sa kapagkatauhan ng Vice Presidente ngayon. Hindi yan siya totoong warrior. Hindi. At sa kanyang mga recent lang na mga interview po, kung kayo po ay sumusubaybay sa mga interview na nilalabas ng kampo ni Sara Duterte, tungkol sa mga patungkol sa mga eroplano na kanyang nirerentahan, ganito, ganyan, kinukumpara niya ang paglipad ng flights Manila to Davao at saka Manila to ibang bansa palabas. Doon po niyo makita na ganun ang weak-minded na babae. Weak po ganun, hindi po talaga. So yun po, ang proud proud moment po para sa mga Pilipino, lalong-lalo ba sa mga Pilipina, sa speech po na binigay ni PBBM doon sa UN kahapon. Kakulango. Tanggap, luga, DDS, tatay niyo ay karton, Duterte, tanggap, luga, DDS, tatay niyo ay karton, Duterte, ayan na sila, maliit na peke, ayan na sila, maliit na peke. Tangga, luga, DDS, tatay niyo ay karton, Duterte, tangga, luga, DDS, tatay niyo ay karton, Duterte, ayan na sila, maliit na peke,
Duterte